God protocols in exercising our authority. May mga alituntunin po ang ating Panginoon sa mga authority ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ano, sabi nga po na kung saan ay sabi nga po, kung titingnan po natin, what is protocol? Ano po? Protocol means system of rules. Ang protocols daw po ay ito ay sistema ng mga alituntunin that explain the correct conduct and procedure to follow in normal situation. Ano po? Ito po yung sistema ng mga alituntunin na nagpapaliwanag upang ituwid ang ating mga pag-uugali at tuwid ang ating mga kumbaga ay pagmamaraan na kung saan the procedure to be followed in normal situation para masundan natin yung normal na sitwasyon. Ano, kung makikita po natin, dito nga po yung sinabi nga po dito na kung saan ay we must be a good steward. Ano po? Kaya nga sabi nga po ng Korinto 10:31, kaya kung kayo kumakain o umiinom o ano mang ginagawa ninyo, gawin ninyo yon sa ikararangal ng Panginoon. Ano po? Sa ikararangal ng Diyos. Dahil din nga po, sa pasimula pa, nung likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, ay sabi nga po siya yung naghugis o nag-anyo. Sabi nga po, ang lupa na walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalalim at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. So, ito po sa paglikha. Dapat makita po natin, in the beginning, God already exists. So, simula pa, ay naando na po, exist na po ang ating Panginoon. Ano? Before the beginning of the world, He is existed. Ibig sabihin, whatever we experience now, God is able and capable and solution to our problem. Ano po? Dahil sa pa lamang ay naando na siya. Kaya po sa lahat ng bagay ay dapat naandun nga po makilala natin ang ating Panginoon. Ano? God is the ultimate starting and end point of life and all of things. Ano? Siya po yung simula at ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi nga po dito, mayroong kailangan po natin na kung saan ay God protocols and exercising our authority. Dito makita po natin na kung saan ay sabi nga po dito, dapat makita po natin mga kapatid na kung saan ay right understanding and execution of our authority. Ano po ba yung pagsasagawa ng mga dapat na kung saan ay dapat nating isinasagawa sa buhay po natin? Ano po? Sabi nga po dito, sa kung saan ay ipinakita ng ating Panginoon sa Genesis chapter 1, verse 26, Ma'am Nika, pwede pong pabasa. Sa Genesis 1:26. Kahit po Amen anong po. version. Sabi po dito, Genesis 1, chapter 26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang namamahala ng mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging sa maamo at mailap, at malaki o maliliit. Amen po. Amen. Praise God. So ito po pinakikita lang po mga kapatid na kung saan tayo po ay nakakita natin na ang Diyos lamang kung saan ay siyang dapat na kung saan nagbigay sa atin ng authority. Siya yung nagbigay sa atin na kung saan ay katungkulan, na kung saan ay mamayani, magdominion of all creation, ano po, na kung saan ay bilang tayo nilikhang kawangis ng ating Panginoon, walang ibang tao, walang ibang bagay na binigyan ng ating Panginoon na authority, kundi sa tao niya ibinigay. Kaya nga lang po, Satan has stolen his authority and illegal because of sin natin. Kasi nga po nagkasalang ating mga magulang. Kaya nga, sabi nga po, kailangan po natin na kung saan, pero titingnan po natin, ano po ba yung dapat makita natin? Truth about mans. Sabi nga po kasi, sa Psalm 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that is full well. Ano po, makita po natin na kung saan ay tayo po inilikha ng ating Panginoon na kung saan ay very gentle. Sabi nga, He made us fearfully, gentle and fragile. Pag-iingat tayong nilikha ng ating Panginoon. Ang Diyos po kasi sa lahat ng bagay na kung saan ay naandito sa mundo, sinabi niya at nilikha niya sa pamagitan ng kanyang mga labi. Magkaroon ng langit, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lupa. Ba't tayo nilikha ng ating Panginoon mula sa kanyang mga kamay? Sabi nga po, fearfully and wonderfully. Sabi nga po tayo yung masterpiece. We are somebody to God. Napakahalaga sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po dito, sabi nga din po dito sa Psalm 139,
My frame was not hidden from you. When I was made a secret place, when I moving together in the depth of the earth. Kumbaga tayo nilikha at kilala tayo ng ating Panginoon. Sabi nga po, we made us fearfully. Yun nga makita mo na siya, whatever we are going through sa buhay po nating iyo, ayan, lalabi po tayo na-encounter ng mga bagay na kung saan hindi natin isaasahan, but somehow, we can see na kung saan ay andiyan po yung Diyos na lumikha sa atin, na kung saan siya lamang po ang pwede, na kung saan ay ating malapitan. Sabi nga po, pag naiisip natin, if we think our life is in a difficult situation, let us go back to the starting point, which is go back our Lord. Magbumalik tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga po dito, we must prove we must always come to God. Sabi kasi ng ating Panginoon sa John 6:37, lalapit sa akin na lahat na ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Kaya nga po pag tayo dumadaan sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, pag tayo dumadaan sa mga bagay na kung sa'y parang wala ng pag-asa, mga kapatid, alalahanin po natin, ang Diyos ay nilikha tayo na fearfully, gentle and proud, wonderfully. We are the masterpiece of God. Kaya po anumang oras ang Diyos po ang ating pagtiwalaan. Kaya po sinabi nga po dito ng ating Panginoon na kung saan yung sinabi nga po dito na kung saan ay dapat po tayo, hindi lang dapat na kung saan ay ikatakot natin. Dahil andun po kilala tayo ng ating Panginoon. The legal authority dominating earth was man. Tayo po yung sinasabi nga po na kung saan ay pinakita po sa atin na kung saan ay pinakita na kung saan ay ang legal authority dominate earth was man. God did not include himself as a legal structure on earth. Kasi nga po, sinabi nga po, let us make mankind according to our image and likeness. So makita po natin dito, God gave us na kung saan all authority sa kanyang lahat ng kanyang mga nilikha. Tayo yung mga nanakop sa mga nilikha niya na sa lahat ng bagay. Tapos sabi nga po dito, Satan has stolen our authority. It's because of sin na naman natin sa ating mga magulang. But they commanded us to be sabi nga po, that's why He commanded us to be holy because God Himself is holy. So we must pursue like Christ-likeness. Kailangan po natin maging kagaya ng ating Panginoong Hesus dahil sabi nga po, makita po natin, sinabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, I have no longer live, but Christ lives in me. Kaya sa panahon po natin na kung saan ay tayo patuloy nakakakilala sa ating Panginoon, dapat patuloy na maging kagaya po tayo ng ating Panginoong Hesus. Kasi hindi na daw po tayo dapat namumuhay sa kung saan ay sa sarili natin, kundi dapat namumuhay na po tayo sa kagaya ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Hesus. Man become legal steward of earthly domain. Sabi nga po ay the heaven of heavens is for God, but He put us in charge of the earth. Dito po yung sinabi po sa Messenger version. We become legal steward. Tayo po yung kung saan ay talagang dapat namamayani at nangangalaga sa kung saan binigay nga po tayo ng kapangyarihan. Yung earth dominion natin sa earth na ito, wag po natin ibigay kay Satan, kundi gamitin po natin. Ayan, kung makikita po natin, dito sa Messenger Bible, the message of heaven, the heaven of heaven is for God. Pero ang sabi nga po, but He has put in His charge of the earth. Binigay po niya yun. At dito po sa NIV, the highest heavens belong to the Lord and the earth has given to mankind. Diba? Ito po yung authority na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po dito, kumbaga sinabi po dito sa atin, na kung saan ay God needs a man to manifest His power on earth. Kailangan pong magmanifesto ang kapangyarihan ng tao, ng kapangyarihan ng Diyos sa atin, at tayo po yung magmamanifest sa atin. Tayo po yung gagamitin ng ating Panginoon. Sabi nga, person need to possess the likeness and image of God. Tayo po yung dapat ay kung saan ay magpapatuloy dahil ang Diyos po natin Espiritu. So, tayo ang magpapatuloy sa gawaing ito na dapat po nating makita. Sabi nga po, any supernatural influence on earth only legal through man. God needs a man to manifest on earth, and that person need to be a likeness and image of God. We live a Christ
likeness. Ano po, kayaya po ng ano po yung sinabi sa Roma 8, 9 and 10. Ma'am Nika, pakiread nga po. Wait, 19 po. Roma 8, 9 and 10, Pastora. Yes po. Amen. Sabi po dito, Roma 8, 9 and 10. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala Amen. sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Amen po. Yes. So yun po, pinakita po sa atin na kung saan ay tayo po ay we must live a Christ-likeness dahil andun nga po na kung saan ay nagmamanifesto na sa atin ang lahat ng ito. Ano, tayo nga din po ay binigyan ng authority on earth. Isa po sa supporting verse na makita po natin dito, sabi nga po dito, ano po, dito sa sinabi, we have authority because Christ is in us, is with us. And let's ask God to fulfill the purpose on us and must be a life of God's will. Ano, mamuhay po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. At yun nga po, adi din po ang sinabi sa Matthew 18. Sister Nika, please. Amen. Matthew 18, 18 to 20 po. Sabi po dito, tandaan ninyo, anumang ipinagbawal ninyo dito sa lupa ay ipinagbabawal sa langit, at ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Tandaan din ninyo, Yes po. kung ang dalawa sa Ayan. inyo ay nagkaisa dito But sa she's going lupa to sa sleep. paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen po. Diba? We have authority because Christ is with us. Alalahanin po natin yun, na si Kristo yung kasama po natin. And let us ask God to fulfill His purpose on us. Ano, dahil andun nga po na lagi tayo nanalangin, Lord, ano nga po ba yung kalooban mo sa buhay ko? Lord, ano po ba yung purpose mo sa buhay ko na dapat kong gawin? Lagi po dapat sa tayo umaakla sa ating Panginoon. We must live a life of God's will. Ano, dahil tayo po, sabi nga po, sa paggising pa lang natin sa umaga, ano, Lord, ano po ba yung nais mong gawin ko sa maghapong ito? Sapat ba pa sa ating sa patapos nating magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon, ay andun nga po na dapat tinatanong natin si Lord, okay, go, Lord, patnubayan mo po ako, ano yung gusto mo na kung saan ay gawin ko sa araw na ito. Dahil andun nga po na kung saan ay we must live a life na kung saan ay of God's will. Hindi na po yung gusto natin, di po baga? Pahabang tayo ay nagmamatured, habang tayo ay umiidad, sa harapan ng ating Panginoon sa pagiging Kristyan, umiidad sa edad at umiidad sa pagiging Kristiyano, andun nga po, we must live a life of God's will. Ano, hindi na po yung ating gusto. Ano po, kundi yung kalooban na ng ating Panginoon. Dahil meron po tayong assignment na ibinigay ng ating Panginoon. We have God's assignment. Ano po yung assignment na yon, Ma'am Nika, sa Matthew 16, 17 to 19. Amen. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Amen po. Yan po. Nakikita po natin, ano, yung ating pong authority, yung ating dominion na kung saan ay dapat nagagamit po natin sa kapanahunan dahil tayo po ay tunay na nagmamature na, ano, hindi na tayo nagiging bata pa, kundi sa harapan ng ating, anyway, pag sa mga bago pong nasa loob, na kung saan ay ngayon pa lang narinig yung ganitong mga salita ng ating Panginoon, dapat andun nga po na kung saan tayo inaakay, inilalagay ng ating Panginoon na dapat nating kalagyan, ano, hindi na po tayo dapat nagiging baby, kumbaga, dapat nagmamature na po tayo sa pangangalaga ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Andun po kasi, isa pang bagay na makita po natin ay tayo po mga kapatid, ay kung saan ay we have God's assignment, sabi nga po dito, to advance the kingdom of God. Ano po yung kaharian yun ng ating Panginoon na kung saan dapat tayo yung magiging instrumento
para yung kaharian ng ating Panginoon mula sa langit ay gawin natin yung authority mula sa langit ay binibigay sa atin, gamitin po natin dito sa lupa. Kaya nga, we have a God. Sabi nga po dito, if we Yeah. are in God's side, we are in winning side. Kung tayo kasama natin ang ating Diyos, naandun din po na tayo mananagumpay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya gawin po natin yung nakaata sa atin. Ano po? Sabi nga po dito, man's authority on earth. Ayan, kita po natin. I have given you the authority. Luke 10:19. I have been given you authority to trample the snakes and scorpions, to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. Ano? Panghawakan po natin ang mga salitang ito, mga kapatid. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon para yapakan ang lahat ng gawa ng kaaway para mapagtagumpayan natin ang mga kaaway na ito. At andun nga po sabi, pangako ng ating Panginoon, nothing will harm you. Walang makakapanakit sa iyo dahil kasama natin ang ating Panginoon. Tingnan po natin ang mga testimony ng ating mga kapatid na kung saan yung mga hindi natin inaasahan ay naandun nga po nagaganap. Ano po, yung testimony ni Sister Beverly, sa maraming pagkakataon, nakita po natin na kung saan kung kasama natin, ginagamit natin ang authority itong bigay sa atin ng ating Panginoon, andun na tayo ay nagtatagumpay. Yung ikaw yun imamagitan sa mga karambulang sasakyan na hindi malang nagalusan ng sasakyan mo. Yung ikaw ay inaantok na gano'n na kung saan kasama mo yung baby mo, na kung saan ang Diyos pinakita na siya nag-i-intervene sa kanya. Di po baga, nothing will harm you. Ang sabi nga po ng ating Panginoon, di po baga. Kaya ano din po ang sabi, Ma'am Nika, ng Roma 16:20. Amen. Sabi po dito, ang Diyos ang bukal ng kapayapaan, malapit na niyang pasukuin sa inyo si Satanas. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Yes, di ba? Kaya kumbaga pinakita malinaw na malinaw po ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga po, yung ating sinasabi nga po natin na kung saan sa title ng ating pinag-aaralan, ano po, na tayo ay tinawag ng ating Panginoon para magkaroon ng ownership. Ano po, ng ating Panginoon na kung saan ay tayo po yung ating kung saan ay the principle of ownership. Itong mga pangakong ito ng ating Panginoon na sinasabi sa kanyang banal na kasulatan. Itong manual na ito nagpapalakas sa atin. Kaya hindi po sabi nga po, hindi tayo buntot kundi tayo ulo. Na kung saan, di ba napakalaking pribileyo na kung saan, I have given you the authority to trample the snakes and scorpions. Kaya wag po tayong matatakot sa anumang bagay. Ano po? Na kung saan ay dapat panghawakan po natin itong mga pangakong ito ng ating Panginoon na napakalinaw sa atin, ano pinakikita ng ating Panginoon. So, ano po ba gayang katotohanan na dapat nating maunawaan? Ano po, truth that we should know. We were created in the image of likeness of God. We are the extension, expression of His power and authority here on earth. O di po baga? Isang malaking karangalan binigay sa atin ng ating Panginoon na yung kapangyarihan, yung authority na yun binigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, gamitin po natin. Kung tayo ay nanghihina, may lakas, singin ang lakas ng Panginoon. Yung karamdaman na kung saan dakilang manggagamot si Lord. At andun nga po yung panghawakan lagi natin na kung saan siya po ang kung saan ay dapat napaparangalan natin sa mga bagay na meron tayo. Ano po? Kaya po yung authority yan, wag po tayo na kung saan ay wag natin sabihin, wala akong alam, ay mahirap lang ako mga kapatid. Yan po ay isang pananalita na kung saan kulang sa pananampalataya. We are created in the image and likeness of God. Ano po? Kaya nga po, andun yung authority na dapat makita po natin. Ano po? Pag sinanga po yung image sa kalarawan at kahawig ng Panginoon, we are the expression of His power and authority here on earth. Ano po? Yung tayo dito ang mas makapangyarihan sa lahat ng bagay. Dahil andun nga po, lagi nating alalahanin sa binigay ng ating Panginoon yung dominion natin sa Genesis 1:26 na kumbagamat ito'y naagaw ng kaaway, pero sa panahong ito na kung saan nakaligtas na tayo, tinubos na tayo ng ating Panginoong Hesus, lahat ng ito ay nasa atin na. Dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng bagay at tayo yung nagpapatuloy sa inumpisahang ito ng ating Panginoon. Ano po? Kaya nga po, talagi tayong kung saan ay patuloy na tayo po ay
patuloy na gawin natin yung authority ito. Alam niyo po, dito po sa ating pong pag-aaral, makita po natin, God chooses a man to execute o isagawa ang kanyang mga layunin. Makita po natin sa umpisa, to begin and make a great nation, He has chosen Abraham. To deliver the Israelites from the bondage of Egyptian, He chose Moses. To bring the people to the promised land, He chose Joshua. And to preach the gospel of the Gentiles, He chose Apostle Paul. Tayo po, saan po tayo tinawag ng ating Panginoon? Kumbaga, saan po tayo tinatawag sa kapanahunan, mga kapatid? Dahil itong mga taong ito, itong mga taong itong kung saan ay tinawag na ating Panginoon noong unang panahon, ay siya din yung Diyos na tumatawag sa atin sa kapanahunan. Yun po sinabi ba, testimony din po na ating kapatid na si Ma'am Annalyn, na kung saan ikagawa ang kanyang asawa, na kung saan andun nga po, na kung saan sila po ay panagpapatuloy sa tagawain doon sa kanilang lugar. Baka po tayo mga kapatid, may panawagan din sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po kanina, dapat alam natin ang purpose natin, alam natin kung saan tayo tinatawag ng ating Panginoon. Habang tayo umiidad, dapat nauunawaan natin yung purpose natin sa buhay natin ito. Bakit tayo tinawag ng ating Panginoon? Kaya nga po, sabi nga po din dito, another thing, people who use their authority and power were released. Si Moises po, alam po natin, doon sa Book of Exodus, na kung saan ay ginamit niya yung kanyang tungkod, doon sa dagat, na kung saan ay ginamit niya nahati yung dagat. Si Abraham, na kung saan ay nasaksihan niya kung paano inilikas niyo po yung kanyang kamarak sa Sodoma at Gomora. Makikita po na natin yan. Na kung saan ay sa ating mga supporting verses, si David, na kung paano niya ginapi si Goliath. At gayon din po si Mary, na kung saan siya yung nagdala sa ating Panginoong Hesus sa kanyang sinapupunan. Mga kapatid, kaya tayo po, mayroon po tayong mga tungkulin na kung sa ating pag-edad, hindi na po tayo maging baby Christian, na kung sa sinasabi, kundi gampanan po natin yung mga bagay na alam nating iniaata sa atin ng ating Panginoon. Like for example, gaya nga po yan kay Sister Beverly, napakalawak po ng kanyang mga gawain, na kung saan ay pinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. Tayo, ano po yung gawain na kung saan dapat natin gawin? Ano po yung gawain ay panawagan sa atin ng ating Panginoon, na kung saan ay dapat unawa po natin? Alam niyo po, napakabuti po ng ating Panginoon dahil sa kapanahunan, malayang-malaya na po natin na kung saan napag-aaralan ang kanyang salita. At sa kanya pag-aaral natin ang kanyang salita, doon tayo nagkakaroon ng kung saan ay karunungan na nagmumula sa ating Panginoon na binibigay sa atin ng banal na Espiritu. Na kung saan ay dito po, yung ating dapat makita, na kung saan ay gampanan natin. Ngayon po kapanahon, na sabi nga po, na kung saan ay si Mary who conceived Jesus, Lord Jesus sa kanya pong womb, diyan po sa Luke 1, na kung sa isang ngayon nga po, tayo nga po ay nagdiriwang ng kanyang inaalala. Tayo po, na kung saan sabi nga po doon sa meron po akong narinig na pakinggan sa Facebook. Bakit daw ipagdiriwang ang Pasko? Wala naman sinabi na kung saan ay ganong date isinilang si Jesus. Pero tayo po, na kung saan ay kumikilala sa ating Panginoon, okay, walang exact date, pero tayo pong kumikilala sa Kanya, siya'y nagkatawang tao. Hindi na kung saan ay hindi na kung saan sa atin mahalaga kung anong exact date. Basta sa ganong panahon na ating namulatan, ay ando natin na inaalala natin na si Jesus ay nagkatawang tao. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, dapat hindi na po tayo kung saan yung dati nating mga tradisyon. Meron na po tayong mga dapat na kung saan ay nababago. Pagaya ko po, halimbawa, sa mga batang tinuturuan ko. Sabi ko, hindi po si Santa Claus ang ating Diyos. Hindi dapat ina-acknowledge walang Santa Claus. Kundi ang dapat nakikita po natin, si Jesus lang po ang dapat nating tingnan sa ganitong season. Si Santa Claus. Kasi minsan ng mga bata, kay Santa Claus nakatuon. Hindi po sila kay Jesus na kung saan pinakantong saan ay dapat na pagtutuunan ng pansin. Kaya po, as early as kagaya nga po ng inaalagaan nila ni Sister Annalyn. So sa ganung mga pagkakataon, na kung saan sa ganitong mga season, dapat meron po tayong kinokorek sa mga pagtuturo sa kanila. Kasi akala nila, sinasabi nila,
ay yung sa pagdiriwang po andun nga po yung sabi, tatlong haring mago, 'di ba? Yun yung naunawaan natin. Pero nung ating basahin ng Biblia ay pantas pala sila, hindi hari. Sila yung mga pantas at hindi po sila tatlo lang. At saka kung makikita po natin sa Lucas makikita po natin ang bisitahin nila tatlo lang ang binanggit pero marami po sila actually. Na kung saan ay sabi po nung matagpuan na nila nung tatlong pantas si Jesus makita po natin at natagpuan nila si Jesus sa bahay, hindi na po sa sabsaban. Sa bahay na po yung binanggit po. Ibig sabihin, almost 2 years na si Jesus na matagpuan ng tatlong pantas at malayo po yung kanilang nilakbay. So, maraming pagtutuwid, maraming pagkukorek po tayo sa mga tradisyon na ating nagisnan sa panahon natin na tayo po ngayon ay naboborn again, nagkakaroon ng relasyon, binibigyan ng pangunawa ng ating Panginoon. May mga bagay po tayo na kung saan ay dapat nating naitutuwid sa pagtuturo. Ano po? Sa ating pong mga na kinasasakupan o sa ating natuturuan. Kaya nga po mahalaga mga kapatid na tayo po ay andun na kung saan ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Na kung saan ay tayo po yung authority ibinigay sa atin ng ating Panginoon, may pagtutuwid tayong gagawin. Kaya nga po yung sinasabi ko, kasi usually sa mga bata sa school, kung tuturo ko, correction. Pag kayo magbabati ng Christmas, huwag nyo ilagay ang X. Xmas. Bakit nyo ine-X? Si Kristo nga ang dahilan kung bakit may Pasko. Kumbaga kasi Merry Christmas kahit nga po maiedad na hindi nila nawawala yung Christ, ba't ine-X yung Christ? Ayun nga ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang. Buuin ninyo, Merry Christmas. So yung po sa mga ganung bagay, papaunawa po natin sa ating mga binigay sa atin, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon yung pagtuturo. Kasi ito po yung sinasabi niya po na kung saan ay yung pagpapalawak ng kaharian ng ating Panginoon dito sa lupa na itutuwid na iwawasto. Hindi po tayo sumusunod na lang lagi sa mga tradisyon, sa mga relihiyon, na kung saan ay hindi ayon sa salita ng ating Panginoon. Ano po, kaya nga itong manual na ito, na kung si Biblia, ay ito po yung dapat ay talagang pag-aaralan natin at nalilimin natin na kung ano yung tama at wasto. Hindi po yung kung ano yung mga tradisyon na kung sa hindi tama. Dahil kaya nga tayo naboborn again, nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon, kinakasihan ng Santong Espiritu, tinuturuan po tayo kung ano yung tama. Ano po, hindi yung tayo isang-ayon na amen lang tayo ng amen, hindi na tayo nagsasaliksik ng sarili natin. Kung tayo nakikinig, dapat nagbabasa din po tayo. Atin nga pong titingnan, ay sa bagay tinaturo ba, totoo ba gayon? At pag tayo nagsasaliksik, mayroon pang ituturo at ituturo sa atin ng ating Panginoon, sa atin. Kasi ang Diyos po natin, mga kapatid, may kanya-kanya pong pangungusap sa atin ng ating Panginoon. May kanya-kanya po siyang kung sa ipanawagan sa atin. Kaya nga po yung authority, yung prinsipyong ito na kung saan ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon, gampanan po natin ng buong kalakasan at ng buong katalinuhan dahil tayo kinakasihan ng Santong Espiritu. Patuloy po tayong paggamit ayon sa naisin ng ating Panginoon sa pagtawag po sa atin. Ano po? Kailangan po natin ng malalim na pag-aaral, malalim at malawak na pangunawa at yung pangunawang yun ay ibabahagi natin sa ating mga pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon sa ating pagbabahaginan. Ano po? So, we must know the principle kung ano yung ownership natin ang tayo matuto sa ating Panginoon. Sabi nga po kung mga taong ito na kung saan ay ginamit ng ating Panginoon para ma-release yung kanyang kapangyarihan. Tayo din po sa kapanahon na kung sino yung tumawag kila Abraham, David, yung mga tao ng unang panahon na kung saan ay andun nga po sila Joshua, sila din po yung tumawag sa ating Panginoon ay siya din po Diyos natin ngayon. Kaya po, let's have ay patuloy na wisdom, hingin po natin ang patuloy na pakikinig sa ating salita ng Diyos, pag-aaral sa sarili natin, pagbabasa, pagme-meditate at doon po natin makikita na ang kabanal na Espiritu ang siyang sumasa atin. Ano po? Gampanan po natin kung ano yung panawagan natin, kung saan dapat maunawaan natin tayo ay nilikha, nakawangis, we are created nakawangis at kamukha ng ating Panginoon, image and likeness of God. So, we are the extension and expression of His power and authority here on earth. At yung authority yun, gampanan po natin ng buong katalinuhan, buong kalakasan,
at buong puso nating mapaglingkuran ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa kanya pong mga salita na bahagi ngayon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Hallelujah. O ang mga naming nasa langit, purihin ka. Maraming salamat po sa gabing ito na minsan pa ikaw ay nakaniig sa pamagitan ng iyong mga salita. Lord, ikaw nga po ang patuloy na mangusap, magpalawak, magpalalim sa iyong mga anak. Hallelujah, Holy Spirit. Oh Lord Jesus. Jesus, oh my Jesus, my Jesus. Hula la kira bahando sikara. Oh Holy Spirit, Holy Spirit. Oh hallelujah. Oh glory, glory, glory. Hallelujah, my Jesus. Hula karabahande sikara, my Jesus. Hula la bahara sikandara bahande. Oh, hallelujah, 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 Jesus. Salamat nga po, Ama. Tunay na sa iyo lamang po namin, ibinabalik ang papurit pasasalamat, Ama, sa makapangyarihang pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Thank you po sa bawat isa. God bless po. Back